Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1461. Nakita na ni Yezuan ang pagkilos na ito dati. Gayunpaman, sa oras na iyon, ginamit ng matandang puno ang Raging Inferno Barrier upang maiwasan ang pag-atake at mapatay pa ang kalaban. Ngayon, ang taong gumamit ng hakbang na ito ay mas mataas kaysa sa nakaraang tao. Naabot na niya ang ikapitong antas ng Profound Life Stage. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay may kalamangan sa mga numero. Alam mo, ako din. Binuo ni Yezuan ang palad gamit ang kanyang kaliwang kamay at buong lakas niyang pinalo. Kasabay nito, agad na nahati si Luo-Luo sa daan-daang clone. 100-layer Demon Fox Clone, Purifying Demonic Lotus Flame. Samantalang ang dalawa naman, sinunog din nila ang kanilang life force para umatake. Dagandong, ang mga pag-ataking ito ay bumangga sa Heavenly Flames Burning Sipam, na agad na lumikha ng mga alon ng marahas na hangin na nagsusunog ng lahat ng alikabok sa palasyo ng teleportasyon. Alam talaga ni Yezuan ang Heavenly Flames Burning Sipam, na wala sa inaasahan ng pinuno. Gayunpaman, habang siya ay nakakaramdam ng pagtataka, ang lumang puno ay kumislap na sa ulo ng pinuno na may natitirang apoy. Pagkatapos nito, binasag niya ng suntok ang maliit na araw. May kakayahan ka nga, sino ka? Nagtatakang tanong ng pinuno. Sa pagharap sa tanong na ito, hindi binalak ni Yezuan na sumagot at direktang umatake. Bagaman inaatake nila ang pinuno sa isang grupo, masyadong malakas ang kanilang mga galaw at maririnig ng mga nagpapatrulyang tao sa paligid. Sa makatuwid, kailangan nilang tapusin ito ng mabilis. Sword Blade Storm. Pinangunahan ni Wei Zhenchen ang kanyang mga kampan at nagwalas. Nakarating na siya sa ika-4 na antas ng Profound Life Stage. Bilang karagdagan sa Immortal Phoenix Bloodline, walang sino man ang ganap na makakasira sa kanya. Kasabay nito, paminsan-minsan ay kumikislap ang matandang puno sa likod ng pinuno at umaatake. Ito ay talagang masyadong nakakainis. Ito ay simula pa lamang, ngunit ang ikapitong antas na pinuno ng Profound Life Stage ay pinipigilan na at napilitang gumanti. Nakipagsanib puwersa din si Yezuan sa dalawa pa upang patuloy na umatake at pigilan ang pinuno. Sa labanang ito, ang pinakamahalagang puwersa ng labanan ay si Luo-Luo. Upang mabilis na matapos ang labanan, hindi naiwasang gamitin ni Luo-Luo ang kanyang pagbabago. Hua! Isang gintong liwanag ang biglang kumislap at nagliwanag sa buong palasyo ng teleportasyon. Pagkatapos ng pagbabago, ang lakas ni Luo-Luo ay tumaas ng isang antas. Ika-4 na antas ng Profound Life Stage. Bilang karagdagan sa mga nakakainis na clone, ang pinuno ay pinigilan hanggang sa punto ng inis. Sa bloodline ng Immortal Divine Phoenix, kapag nasira ang doppelganger ni Luo-Luo, maaari na siyang bumuo ng isa pa. Ang dugong espada ni Wei Zhenchen ay pareho. Hanggat hindi masyadong malaki ang pinsala, maaari itong maibalik. Sa ngayon, hindi 6 na tao ang kumukubkob sa isang tao. Damn it, saan nanggaling ang mga taong ito? Bakas sa mukha ng pinuno ang pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na dahado talaga siya. Agad siyang naglabas ng gamit at naghanda para ipaalam sa mga kasama. Gayunpaman, sa sandaling ito, Death Warrant, mata ng assassination, pagsabog ng layunin ng pagpatay, nasusunog na Heaven Sword Art. Biglang sumulpot si Yezuan sa likod ng pinuno at tinaga gamit ang kanyang espada. Isang naglalagablab na espada chi, matapos mapahusay sa iba't ibang paraan, ang tumama sa likod ng pinuno. Ang matandang puno ay pinatay lamang ng pinuno, kaya't ang pinuno ay nagpabihis sa kanyang bantay. Bilang resulta, siya ay tinambangan ni Yezuan. Kahit na ang antas ng cultivation ni Yezuan ay hindi mataas at nasa ikatlong antas lamang ng Profound Life Stage, sa ilalim ng pagpapahusay ng iba't ibang mga diskarte at bloodline, ang kanyang pag-atake ay hindi mas mahina kaysa sa isang pang-6 na antas ng Profound Life Stage na eksperto. Pinakamahalaga, ang strike na ito ay gumanap ng isang mahalagang papel. Naputol nito ang ritmo ng pinuno. Sword Blade Storm. Natirang alam. 9 Reincarnation Flash, 6th Flash. Sa orihinal, maaaring talunin ng pinuno ang mga pag-atake na ito ng paisa-isa. Gayunpaman, ang mga pag-atake na ito ay pinagsama-sama,
na naging dahilan upang siya ay nalilito kung ano ang gagawin. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod na nabunyag ang mga bahid. Bang! Klang! Boom! Sa wakas ay nasugatan ang pinuno. Gayunpaman, ang malalim na buhay na chi sa kanyang katawan ay mabilis na pinahintulutan siyang makabawi. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang paggaling ay hindi kasing bilis ng gusto niya. Hindi siya kasing bilis ng gusto niya, ngunit hindi siya makakasabay. Damn it, ano ang dapat kong gawin? Malungkot ang mukha ng pinuno. Naamoy niya ang amoy ng kamatayan. Ngayon, malaki ang posibilidad na mamatay siya. Gayunpaman, mayroon bang ibang paraan? 9 Reincarnation Flash, 6th Flash. Malaking hakbang si Luo at dumating sa likuran ng pinuno. Direkta niyang hiniwa ang isang malaking tipak ng laman mula sa kanyang likod. Kung hindi dahil sa mabilis na reaksyon ng huli, malamang na nasaraan na siya ng ulo. Si Luo ay nasa ikatlong antas lamang ng Profound Life Stage. Tumaas lang siya ng isang level pagkatapos mag-transform. Kung siya ay nasa ika-4 na antas ng Profound Life Stage, maaaring namatay na ang pinuno. Gayunpaman, wala na siyang mahabang panahon para mabuhay. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, RIP. Makalipas ang 3 segundo, isang malutong na tunog ang umalangaw mula sa Teleportation Palace. Kasabay nito, ang ilang mga figure ay dumaong sa pasukan ng palasyo ng teleportasyon. Ang malutong na tunog na iyon ay ang tunog ng pagkahiwa ng ulo ng pinuno ng Profound Life Stage ng ika-7 antas. Ang ilang figure na iyon ay ang mga miyembro na kagagaling lang sa kanilang patrol. Mayroon pang isang ika-6 na antas ng Profound Life Stage. Patayin. Kaagad, nagbigay ng utos si Yezuan sa iba, habang itinatago niya ang Chen Kun Ring ng pinuno. Maraming bagay. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang pinunong ito ay tila nakagawa ng maraming pagnanakaw. Ang mga bagay sa Chen Kun Ring ay lumampas sa inaasahan ni Yezuan. Gayunpaman, ang mga items sa Chen Kun Ring ay hindi sapat para makalusot siya sa ika-4 na antas ng Profound Life Stage. Gayunpaman, maaaring hindi ito ang mangyayari pagkatapos patayin ng mga taong ito. Leader, nang makita ito ng ilang miyembro, labis silang nabigla. Ang isang ika-7 antas na pinuno ng Profound Life Stage ay talagang namatay sa harap nila. Habang sila ay nakakaramdam ng pagtataka, isang malamig na boses ang umalangaw sa kanilang mga tainga. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ang mga salitang ito ay natural na binibigkas ni Yezuan. Bago pa makapag-react ang mga taong ito, naka-charge na sina Wei Zhenchen at Old Tree. Si Luo ay ganoon din. Wala pang 3 segundo, sunod-sunod na bumagsak ang iilang taong ito, kabilang ang eksperto sa Profound Life Stage sa ika-6 na antas. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang serye ng mga notification sa system ang naging dahilan ng pag-angat ng layunin ng pagpatay ni Yezuan. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng Profound Life Stage. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-5 antas ng Profound Life Stage. Ding! Ang espiritu ni Hui Jin ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang kasalukuyang antas ay ika-5 antas ng Profound Life Stage. Ang aura ni Yezuan ay tumaas, na naging dahilan upang ang lakas ng buong maliit na koponan ay tumaas ng ilang beses. Kung siya ay nasa antas na ito dati, hindi na niya kakailanganing gamitin ang Blade Storm para harapin ang pinuno. Woo! Nagsumikap na akong pinuhin ng Profound Life Chi. Bakit nasa ilalim pa rin ako? Nang maramdaman ni Luo ang tumataas na aura ni Yezuan, hindi napigilan ng kanyang maliit na bibig ang pagkibot. Sa panahong ito, ginamit niya ang base ng Life and Death Plate upang pinuhin ang Profound Life Chi para sa kanyang sariling paggamit. Gayunpaman, ang kanyang cultivation level ay talagang hindi kasing bilis ni Yezuan at ng dalawa pa. Ito ay talagang napakasakit sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Haha, hindi mo ako may kukumpara. Ilang beses tumawa si Yezuan. Anong biro? Paano maihahambing sa kanya ang base ng Life and Death Plate? Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga likas na kayamanan na ito at ang base ng Life and Death Plate,
mabilis na nakalusot si Luo-Luo sa ika-4 na antas ng Profound Life Stage. Sa karamihan, aabutin ito ng kalahating araw. Kabanata 1462, makalipas ang kalahating araw. Ding! Si Luo-Luo ay gumawa ng isang tagumpay. Siya ay kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng Profound Life Realm. Sige, humanda ka para pumasok sa Reincarnation Battlefield. Sabi ni Yezuan. Ang pangkat na ito ay dalubhasa sa pag-agaw ng mga portal ng teleportasyon. Sa tuwing mang-aagaw sila ng teleportation portal, makakabalik sila para tanggapin ang kanilang mga reward. Sila ay orihinal na determinado na makuha ang mga portal. Pagkatapos ng lahat, walang mga eksperto sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na lilito si Yezuan nang wala saan. Ang mga portal ng teleportasyon ay 1 oras lamang bago matapos. Sa kasamaang palad, hindi sila nagtagumpay sa huli. Ang Reincarnation Battlefield ay sama-samang nilikha ng 3 dakilang pinuno. Hanggat ang isa ay dumaan sa portal ng teleportasyon ng larangan ng digmaan, automatiko silang makakakuha ng isang imprint ng labanan. Sa hinaharap, makakakuha sila ng mga merito sa labanan sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao mula sa kampo ng kaaway. Kasabay nito, ang Reincarnation Battlefield ay nahahati sa 3 lugar. Ang una ay ang Profound Life Battlefield, pagkatapos ang Profound Death Battlefield, at panghuli ang Reincarnation Battlefield. Si Yezuan ay magte-teleport sa Profound Life Battlefield. Ito ay kumakatawan sa isang Profound Life Battlefield. Bago ang teleportasyon, hiniling ni Yezuan si Luo-Luo at ang 2 pang lumabas na magkasama. Bagamat kailangan nilang gumastos ng kaunti pang teleportation stones, maaari silang makakuha ng mga imprint ng battle merits. Hua! Nagsimula na ang teleportation. Dahil sa malayo, nagtagal si Yezuan. Sa labas ng teleportation portal ay isang malawak na kalawakan ng puti. Walang anuman. Makalipas ang 5 minuto, nagsimulang magbago ang ilusyon sa kanilang paligid, ngunit ang kaibahan ay talagang madilim ang lugar na kanilang narating. Gabi na kaya sa Reincarnation Battlefield? That's strange. It's daytime outside. The teleportation only took 5 minutes. Paano naging gabi? Hindi sinasadyang bamulong si Yezuan. Maingat niyang naramdaman at napagtanto niyang nasa isang malaking kuweba siya. No wonder sobrang dilim. Pagkatapos ng teleportation, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ding! Battle Merits Imprint activated. Ang kasalukuyan mong battle merits ay 0. Na-notify ang system. Young Master, may imprint akong battle merits. Ako din. Sunod-sunod na sabi nina, Luo-Luo at Old Tree. Napatingin sila kay Wei Zhenchen, na blanko ang ekspresyon. Sa mahigpit na pagsasalita, si Wei Zhenchen ay isang banal na sandata. Normal lang na wala siyang imprint sa battle merits. Gayunpaman, umaasa ako na ang mga taong papatayin niya ay mabibilang-bilang aking. Walang magawang umiling si Yezuan. Susunod, kailangan niyang pumatay ng mga tao mula sa kampo ng kaaway at makakuha ng mga merito sa labanan. Siyempre, maaari rin nilang pagnakawan ang kanilang sariling mga tao o magbenta ng mga bagay upang makakuha ng mga merito sa militar. Tara, labas tayo. Habang nagsasalita si Yezuan, nagsimula siyang maglakad palabas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang pumasok sa saklaw ng pangunawa ni Yezuan. Maya-maya ay bumungad ito sa kanilang harapan. Sino ka? Ang espiritual na pakiramdam ng taong ito ay dumaan din sa grupo ni Yezuan at nagtatakang nagtanong. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumingin. Ang dumating ay isang matandang may 3 pigtails. Gayunpaman, ang matandang ito ay talagang nasa ika-7 antas ng yugto ng Profound Life. Na-teleport lang kami dito, sagot ni Yezuan. Hindi napigilan ng matanda na magtaas ng kilay at magsabi, anong klaseng biro ito? 100 taon nang inabandona ang teleportation formation na ito. Nandito ka para nakawin ang kuwebo ko, tama. Iniwan ng 100 taon. Nang marinig ito ni Yezuan at ng iba pang 2, sila ay naliligaw din. Ang teleportation formation na ito ay binabantayan ng Tiger Leopard Pavilion. Maraming tao ang na-teleport dito bago sila. Paano ito may iwan sa loob ng 100 taon? Young Master, pwede bang? Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Luo-Luo na may pagtataka. Ang teleportation formation na iyon ay nabago ng kalahati.
Hindi kaya tayo nadala sa maling lugar. Nang marinig ito, nagulat si Yezuan at nagmamadaling nagtanong, Senyor, kaninong teritoryo ito? Ang Reincarnation Fox, kumunot ang noo ng matanda at sinabing, I see. Kung binago ang teleportation formation, hindi na magiging katulad ng dati ang teleportation formation. Buntong hininga, mahihirap na tao, na may teleport sa isang malas na lugar. Dahil ito ang Reincarnation Fox, kung gayon walang problema. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Natatakot siya na ma-teleport sila sa teritoryo ng Reincarnation Venerable o ng Reincarnation City Master. What do you mean by no problem? This teleportation formation is one way. I'm afraid you can't get out. Nakita ng matanda na hindi masyadong malakas ang aura ni Yezuan at ng dalawa pa, kaya diretso siyang naglakad papunta sa dingding at umupo. Kumuha siya ng lang at uminom. Matanda lolo, ano ang ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Luoluo. Ito ang Tianfeng Prison, na itinayo ng Tianfeng City Master. Siya ang kukuha ng mga tao rito at pagkatapos ay ipapadala ang kanyang mga henyo sa kulungan upang pumatay at magkaroon ng karanasan, paliwanag ng matanda. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na sumimangot at magtanong, hindi ba tayo makakalabas? May mga paraan para makaalis. Ang matanda ay uminom ng isang subo ng alak at sinabi, una, hulihin ang isang henyo na pumasok upang makakuha ng karanasan, pagkatapos ay maaari mong ipagpalit ito sa isang lugar na labasan. Pangalawa, patayin ang 2 ulo na naglalagablab na aso sa pasukan ng kulungan. Pangatlo, sirain ang nakakahamak na porma sayon na ito. Panipi, itong 3 lang. Nagulat si Old Tree. Oo, itong 3 lang. Tumango ang matanda at sinabing, gayunpaman, maliban sa unang paraan, walang makakagawa ng pangalawa at pangatlong pamamaraan. Ang unang paraan ay upang makuha ang isang henyo na pumasok upang makakuha ng karanasan at pagkatapos ay ipagpalit ito sa isang lugar na lilisan. Ano ang paglilinang ng 2 ulo na naglalagablab na asong iyon? Tanong ulit ni Luoluo. Buntong hininga, ito ay nasa Profound Death Realm. Ang apoy na ibinuga nito ay maaaring masunog ako hanggang sa abo. Kahit na ang mga eksperto sa kulungan ay hindi nangangahas na hamanin ito. Panipi, walang magawang umiling ang matanda, mabuti pa ako. Nahuli ako sa loob ng 100 taon, ngunit nabalitaan ko na may mga taong narito ng higit sa 5,000 taon. Mahigit 5,000 taon, medyo nakakatakot ito. Gayunpaman, ang matandang ito ay nasa ika-7 antas ng Profound Life Realm. Kung hindi niya susunugan ang kanyang habang buhay, hindi magiging problema para sa kanya ang mabuhay ng higit sa 6,000 taon. Profound Death Realm, kung gayon kahit na ang isang 9th level na eksperto sa Profound Life Realm ay hindi makakaalis. Kumunot ang noo ni Yezuan. Mayroon siyang ilang pamamaraan, tulad ng Eye of the Void at Eye of Assassination. Gayunpaman, hiniling ng una sa kanya na hanapin ito mismo. Ang Reincarnation Battlefield na ito ay nasa gitna ng Land of Reincarnation, malayo sa teleportation point ng Tiger Leopard Pavilion. Kung gusto niyang umalis, kailangan niyang kunin ang kanyang pangalawang clone sa Eastern Continent para pumunta dito at hanapin ito sa labas bago masira ang kawalan at umalis. Ang Heavenly Peak Prison na ito ay protektado ng isang mataas na antas ng formation. Kahit na ginamit niya ang Death Hunting Order para markahan ang mga tao sa labas, hindi niya alam kung makakadaan siya sa formation. Sa sandaling ito, sinabi ng matanda, anak, kung hindi ka hihigit sa 1,000 taong gulang, maaari kang sumama kay Haring Jinhuang. Naghahanap siya ng mga mahuhusay na tao na aalagaan. Sa hinaharap, maaari kang makapasok sa Profound Death Realm sa Heavenly Peak Prison na ito at talunin ang 2 ulo na nagniningas na aso sa pasukan ng formation. Sino si Haring Jinhuang? Tanong ni Yezuan. Naabot na nilang lahat ang edad na kinakailangan. Si Yezuan ay 26 na taong gulang, si Luoluo ay 16, at ang lumang puno ay hindi hihigit sa 1,000 taong gulang. Kabanata 1463, si King Jinhuang ay isa sa mga pinakaunang bilanggo sa Skypeak Prison. Nasa tuktok na siya ng ika-9 na antas ng Profound Life Stage. Nabalitaan ko na nakulong siya dahil nasaktan niya ang Skypeak City Lord. Isa na siya sa 3 pinuno ng Skypeak Prison. Ang matanda ay huminto sandali bago nagpatuloy, ang 2 pang pinuno ay ang Black Venom King at ang White Shark King.
Ang una ay temperamental habang ang huli ay lubhang marahas. Kung ikukumpara sa dalawang ito, si Haring Jinhuang ay itinuturing na mas magaling. Ang dalawa pa ay marahil ay nasa ika-9 na antas ng profound life stage. Bakit hindi sila magsanib puwersa para patayin ang naglalagablab na dalawang ulo na hound sa labas ng Skypeak Prison? Tanong ni Luo Luo. Ang panuntunan ay para sa one-on-one duel. Umiling ang matanda, ito ang teritoryo ng White Shark King. Ang White Shark King ay isang tao at napupuot sa mga dayuhang lahi. Hindi bagay sa isang maliit na batang babae na tulad mo na lumitaw sa lugar na ito. Bilasan mo at umalis ka. Napupuot sa mga dayuhang lahi. Nanlamig ang puso ni Yezuan. Para sa mga tao, ang mga beastmen at mga demonyong hayop ay itinuturing na mga dayuhang lahi. Hindi niya akalain na magiging napakasama ng kanyang swerte at madadala siya sa isang kulungan. Anong trahedya? Pinakamahalaga, walang paraan upang masira ang kawalan upang umalis. Sa kanyang paglilinang, magkakaroon ng maraming pagpigil. Ito ay isang kulungan na itinayo ng Skypeak City Lord. Kapag nahuli nila ang mga tao, tiyak na aalisin nila ang kanilang mga interspatial ring. Kaya naman, walang gaanong mapapala sa pagpatay ng mga tao dito. Bukod dito, ito ay isang bilangguan. Tiyak na walang lugar upang ipagpalit ang mga merito sa labanan. Anong trahedya? Dahil ito ay yungib ng senior, kaya tayo. Bago pa matapos magsalita si Yezuan, 3 figure ang sumugod mula sa labas ng kuweba. Old Gio, oras na para ibigay ang profound life pills. Isang hindi magiliw na boses ang pumasok. Maya-maya, 3 tao ang pumasok sa paningin ni Yezuan. Wala pa bang isang buwan? Biglang gumapang ang matanda mula sa lupa at nagtatakang nagtanong. May pagkakaiba ba kung mas maaga ito ng 1 buwan? Ganun pa rin. 10,000 profound life pills, ibigay ito. Panipi, sabi ng lalaking nangunguna. Ang 3 taong ito ay nasa ika-7 antas ng profound life stage at hindi mahina. Ang 10,000 profound life pills ay wala sa ika-7 antas na eksperto sa profound life stage sa labas ng mundo. Madali nilang mapatay ang ilang heaven-connecting beasts. Hindi pa banggitin ang ika-7 antas ng profound life realm, maging ang ika-6 na antas ng profound life realm ay magiging napakadali. Gayunpaman, ito ang Heavenly Peak Prison. Walang likas na kayamanan dito. Nang siya ay mahuli, lahat ng may halaga sa kanyang Cosmos Ring, maliban sa kanyang mga sandata, ay kinuha. Sa makatuwid, ang mga tao sa loob ay maaari lamang magtipon ng chi ng langit at lupa at gawin itong life-generating pills. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang eksperto sa ika-7 antas ng profound life stage ay kailangang pinuhin ng 10,000 profound life pills bawat taon. Hanggat ang isa ay masipag, maaari pa rin. Kung sa labas ito, hanggal lang ang gagawa ng ganyan. Kumuyam ang mga ngipi ni Old Gio, kumuha ng 10,000 Zuan life pills at itinapon ang mga ito. Very good, I like hardworking people. Ang lalaking nangunguna ay tumango bilang kasiyahan, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang tingin kay Yezuan at sa dalawa pa. Nang makita niya ng malinaw ang hitsura ni Luo Luo, kumislap ang kanyang mga mata. Fox Clan, tsaka babae yun, hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Yezuan nang makaramdam siya ng hindi pala kaibigang aura. Ngayon lang, sinabi ni Old Gio na sila ay nasa teritoryo ng White Shark King, at ang White Shark King ay napupuot sa ibang mga lahi. Ngayon, mayroong isang miyembro ng Fox Clan dito. Hindi ito magandang senyales. Fox Clan member, saan ka nanggaling? Ang lalaking nangunguna ay lumingon at tumingin kay Old Gio. Nadala siya dito ng hindi sinasadya pagkatapos mapalitan ang teleportation array. Matapat na sagot ni Old Gio. Kaya pala, ang ganda ng kuweba mo. Nagkaroon na ng 7 batch ng mga tao na mali ang ipinadala dito. Bahagyang itinaas ng lalaking nangunguna ang gilid ng kanyang bibig at sinabing, "Little girl, follow me. I'll protect you." Bago siya matapos magsalita, isa sa mga tao sa likod niya ang nagpaalala, "Kuya, ang batang babae na ito ay mula sa Fox Clan." Kung alam ng White Shark King, tiyak na. Ano ang kinatatakutan mo? Bihira ang mga babae sa Heavenly Peak Prison. Hindi ba ang ibang mga general ay may ilang babae mula sa ibang lahi na nakatago sa kanilang mga kuweba? Isang matako na ekspresyon ang ipinakita ng lalaking nangunguna. Tama, maganda ang pakikitungo sa amin ni Kuya.
Pagtapos niya, tiyak na magpapatikim siya sa amin. At saka, hindi na kami pupunta sa lugar na iyon. Makakatipid tayo ng malaki, di ba? Ang isa pang tao ay tumawa ng nakakaloko. Tama na. Ang lalaking nangunguna ay tumango at sinabing, ang Yichen Brothel ay isang napakalalim na hukay. Isang beses lang sa bawat daang taon ang kaya nating pumunta doon. Kung may mate at tago tayong babae ngayon, maaari tayong maglaro doon araw-araw. Matapos marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Luo. Luo, kung hindi para sa iba pang mga kadahilanan, siya ay gumawa na ng aksyon. Good guys, panoorin mo akong sunugin ang kanilang maliliit na bastard. Hindi na kinaya ng old tree na manood pa. Shoo! Bago pa matapos magsalita ang tatlo ay umalingaw na ang tunog ng kung ano sa hangin. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky-scorching sword art, Waning flame, halos magkasabay na umatake ang dalawa. Ano, gulat na gulat silang tatlo. Dati nilang naramdaman na si Yezuan ay nasa ika-4 na antas lamang ng Profound Life Realm. Ngunit ngayon, nagawa niyang magpakawala ng ganoong kalakas na pag-atake. Ano ang nangyayari? Bang! Ang lalaking nangunguna ay hindi nakapag-react sa oras at napalipad siya sa suntok ng old tree. Pagkatapos ay hinarap niya ang atake ng espada ni Yezuan. Rip! Whoosh whoosh whoosh. Ang ulo ng lalaki ay pinutol at agad na sinunog. Paano kung siya ay nasa ika-7 antas ng Profound Life Realm? Hindi ba siya napatay sa isang iglap? Nagulat din si Old Gio. Hindi niya inaasahan na aatake si Yezuan, ni hindi niya inaasahan na mapapatay niya ang kanyang kalaban sa isang iglap. Dapat malaman ng isang tao na ang pinuno ay mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay darating pa. Si Luo, na nakalusot na sa ika-4 na antas ng Profound Life Realm, ay mabilis ding napatay ang isa sa kanila. Wala pang 3 segundo, ang 3 ika-7 antas na eksperto sa Profound Life Realm ay bumagsak na lahat. Mabilis na itinago ni Yezuan ang interspatial ring at tiningnan ang nilalaman nito. Silang tatlo ay mga subordinate ng White Shark King na namamahala sa pagkolekta ng Profound Life Pills. Nagkataon lang na nangongolekta sila ng mga bayarin sa proteksyon, kaya may milyon-milyong Profound Life Pills sa kanilang singsing. Sa kasamaang palad, ito ay isang patak lamang sa balde para sa kasalukuyang Yezuan. Ibabalik ko sa iyo itong 10,000. Si Yezuan ay kumuha ng 10,000 Profound Life Pills mula sa kanyang interspatial ring at itinapon ito sa Old Gio. Ito, napalunok ng laway si Old Gio at sinabing, ang tatlong ito ay mga subordinate ng White Shark King. Malaki ang magiging problema mo kung papatayin mo sila. Problema natin yan. Kung may magtatanong, sabihin mo lang ang totoo. Masasabi ni Yezuan na si Old Gio ay isang mabuting tao. Kung hindi, aatake sana si Old Gio nang makita niyang nasa ika-4 na antas pa lamang sila ng Profound Life Realm. Kung si Yezuan ay hindi sapat sa oras na iyon, siya ay napatay, at si Luo ay maaaring nahuli o napatay. Sa makatuwid, hindi binalak ni Yezuan na patayin si Old Gio. Habang humihina ang kanyang boses, umalis na si Yezuan sa kuweba. Akala ko mamamatay ako sa kahirapan sa Heaven Peak Prison, pero nakalimutan ko na ang mga eksperto sa Profound Life Realm ay kaya na pala mag-condense ng Profound Life Pills. Kung ganoon, makakalusot ako. Kabanata 1464, gamit ang Old Gio bilang isang halimbawa, kung makakapag-condense siya ng 10,000 Profound Life Pills sa isang taon, ito ay magiging 100,000 sa 10 taon, 1,000,000 sa 100 taon at 10,000,000 sa 1,000 taon. Ito ay gawa lamang ng isang ika-7 layer na eksperto sa Profound Life Realm. Siyempre, kung i-condense niya ang Profound Life Pills, ang kanyang cultivation ay hindi gaganda. Ang isang ika-7 layer na eksperto sa Profound Life Realm ay makakapag-condense ng 10,000,000 Profound Life Pills sa loob ng 1,000 taon. Ito ay sapat na upang lumikha ng ika-6 na layer na eksperto sa Profound Life Realm. Kung mayroong 100 sa kanila, ito ay magiging 1,000,000,000. Ang mga Profound Life Pills na ito ay malamang na nasa kamay ng White Shark King. Sila ay ginamit upang mag-alaga ng mga henyo o para sa White Shark King na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa napakaraming Profound Life Pills,
maaabot niya ang Profound Death Realm. Bakit natigil pa rin siya sa tuktok ng ikasyam na layer ng Profound Life Realm? Young Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi maiwasang magtanong ni Luo Luo. Bagaman hindi ko magagamit ang Eyes of the Void, makakaligtas pa rin tayo sa Heavenly Peak Prison na ito hanggat maaari natin itong mahanap. Sagot ni Yezuan, sa kanilang kasalukuyang lakas, ang pagpatay sa isang ikapitong layer na eksperto sa Profound Life Realm ay hindi isang problema. Kahit naharapin nila ang isang ikawalong layer na eksperto sa Profound Life Realm, makakatakas pa rin sila. Hanggat hindi nila nahaharap ang isang ikasyam na layer na eksperto sa Profound Life Realm, hindi sila malalagay sa panganib. Sa makatuwid, ang Heavenly Peak Prison na ito ay isang magandang lugar para sa kanila upang magsanay. Kapag sapat na ang lakas ni Yezuan, hahamunin niya ang Profound Death Realm Blazing Two-Headed Hound at aalis sa Heavenly Peak Prison. Kung ganoon, bakit hindi natin ako gamitin bilang Pain? Lumingon ang matubig na mga mata ni Luo Luo habang nagmumungkahi siya. Iyon din ang iniisip ko. Masyadong mababa ang cultivation natin. Kung may manggahas na pantirya ka, papatayin sila ng Young Master na ito. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Ang bait plan ay isang paraan na madalas niyang ginagamit. Gagamitin niya ang kanyang sarili upang makaakit ng puot at hayaan ang iba na kunin ang Pain. Kung sila ay mahina, sila ay papatayin nila. Kung malakas sila, tatakbo sila. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Yezuan ay mas mabilis. Nagsimula na ang White Shark King na mangolekta ng Profound Life Pills. Upang maiwasang mapino ang mga tabletang ito, kinailangan niyang agawin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Ang imahe ng Fox Clan Girl, si Luo Luo, ay masyadong kapansin-pansin. Nang umalis sila sa hanay ng teleportasyon, nakaakit sila ng atensyon ng maraming tao. Bilasan mo, hulihin mo sila. Kung mahuhuli natin ang babaeng Fox Clan na iyon, tiyak na gagantimpalaan tayo ng White Shark King ng malaking halaga ng Profound Life Pills. Hahaha, bago ko ibigay kay White Shark King, hayaan mo muna akong magsaya. Ako rin. Damn it, 500 taon na akong hindi nakipagtalik sa babae. Ang mga tao sa paligid nilang lahat ay sumugod kay Yezuan na parang baliw. Medyo marami ang gustong mamatay. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Ang mga taong ito ay halos nasa ika-6 na antas ng Profound Life Stage, at napakahina para sa kanila. Kahit na gumamit siya ng broadcast gymnastics, magagawa pa rin niyang talunin ang mga taong ito. Bilang karagdagan, sila ay nagsalita ng bastos kay Luo Luo, kaya inutusan sila ni Yezuan na patayin. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga taong ito ay pinatay lahat ni Yezuan at ng iba pa, at lahat ng pagnakawan ay kinuha. Kasabay nito, sadyang pinabayaan ni Yezuan ang ilan sa kanila para maipakalat nila ang balita. Habang ang iba ay hinahabol, hinanap ni Yezuan ang mga kaluluwa ng mga patay at nalaman ang pamamahagi ng mga puwersa ng White Shark King. Ang White Shark King ay isang eksperto sa tuktok ng ika-9 na antas ng Profound Life Realm. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Profound Death Realm. Sa ilalim ng kanyang utos, mayroong 4 na general, 3 sa ika-9 na antas ng Profound Life Realm, at 1 sa tuktok ng ika-8 antas ng Profound Life Realm. Bilang karagdagan, mayroong 16 na bulwagan, at lahat ng mga ito ay mga eksperto sa ika-8 antas ng Profound Life Realm. Ang mga nasa ika-6 at ika-7 antas ng Profound Life Realm ay pawang mga upahang thug. Gayunpaman, ang mga thug na ito ay may ilang mga benepisyo. Hindi nila kailangan na magbigay ng Profound Life Pills, at maaaring magtanim. Hindi sumali si Old Gio, kaya kinailangan niyang magbigay ng Profound Life Pills. Ang dagdag na Profound Life Pills ay ginamit upang ipagpalit sa alak. Nakakuha si Yezuan ng mapa mula sa Universe Rings ng 3 tao. Ngayon, kukunin niya ang lahat ng mga bulwagan na ito sa isang iglap. Ang malalakas lang ang mabubuhay sa Heavenly Peak Prison. Lahat kayo ay magiging karanasan ko. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, at direktang nagmamadali patungo sa pinakamalapit na bulwagan. Matapos malaman ang mga kondisyon para lisanin ang Heavenly Peak Prison, nag-alab ang fighting spirit ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, gusto niyang umasa sa sarili niyang lakas para umalis, at hindi gamitin ang Eyes of the Void o ang assassination ay para umalis.
Sa daan, hanggat may nakatagpo si Yezuan, sasalakayin niya sila. Sa makatuwid, lahat ng mga ito ay magiging kanyang karanasan. Kabilang sa mga ito, mayroong maraming mga thugs ng White Shark King. Ang mga taong ito ay may napakaraming merito sa labanan, ngunit dahil sa pagkakaiba sa antas ng paglilinang, hindi madali para kay Yezuan na kontrolin sila. Kaya naman, direkta niyang pinatay ang mga ito. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakarating na sila sa pinakamalapit na bulwagan. Ang Hallmaster ng hall na ito ay nasa ika-8 antas ng Profound Life Realm, at maraming pang 7 at ika-6 na antas ng Profound Life Realm na mga thugs sa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, nang dumating si Yezuan, hindi niya nakita ang tinatawag na Hallmaster sa tulong ng Insightful Eye. Good, simulan na natin ang patayan. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap, at direktang sumugod patungo sa bulwagan. May tao ba? Naningkit ang mga mata ng dalawang gwardya sa labas ng hall nang makita nila si Yezuan. Nang makita nila si Luo sa likod ni Yezuan, nanlaki ang kanilang mga mata. It's actually someone from the Fox clan. Tiyak na gagantimpalaan tayo ni General Gale kapag nahuli natin siya. Nagkatinginan ang dalawa, at agad na tumakbo palabas. Ang White Shark King ang pinuno ng lugar na ito, ngunit mayroon ding 4 na general sa ilalim niya. Sila lang ang nakakakita ng White Shark King. Kaya, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga kababaihan sa Skypeak Prison ay kukunin ng 4 na general na ito. Ito ay pareho para sa mga dayuhang kababaihan. Hanggat inilihim nila ito at hindi ipinapalam sa White Shark King ang tungkol dito, ayos lang. Gayunpaman, ang dalawang taong ito ay nagkaroon ng malaking problema. 2 pang-6 na antas ng Profound Life Realm thugs ang nangangahas na hamarang sa aking dinadaanan. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Ipaubaya mo sa matandang ito. Nanguna ang matandang puno, at agad na tumawid sa isang malaking distansya, pagdating sa likuran ng dalawa. Bang! Bang! 2 muffled sound ang umalangaw, at ang ulo ng dalawa ay direktang sumabog. Nagkalat ang laman at dugo, at sinunog sa hangin. Ang old tree ay nasa ika-5 antas na ng Profound Life Realm. Gamit ang natitirang mga apoy upang maglunsad ng palihim na pag-atake, ang kabilang partido ay walang anumang kakayahan na lumaban. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Nadagdagan ni Yezuan ang layunin ng pagpatay sa 2 thugs ng Profound Life Realm sa ika-6 na antas. Sa sandaling ito, iniisip niya kung maaabot niya ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang layunin sa pagpatay kapag naabot niya ang ika-4 na antas ng Profound Life Realm. Kung iyon ang kaso, magkakaroon siya ng 3 DevR point. Ang isang DevR point ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Halimbawa, maaari itong gamitin upang palakasin ang natitirang pamamaraan ng apoy ng old tree, o maaari itong gamitin upang palakasin ito. Maaari din itong gamitin sa paggawa ng mga pagpapala. Bilang karagdagan, maaaring gamitin ang 2 DevR point para i-upgrade ang Unicorn's Descent Technique. Sa oras na iyon, makakatapak na siya ng 3 sunod-sunod na beses. Sinong makakablock niyan? Gayunpaman, kailangan pa rin niyang maghintay at makita. Sisirain muna niya ang bulwagan na ito bago mag-isip. May pag-atake ng kaaway. Ang pagbagsak ng dalawa ay nakita ng isang eksperto na kalalabas lang mula sa malayo. EMF. Kabanata 1465. Bang! Sumabog din ang ulo ng taong iyon. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakapigil sa isang pag-atake mula sa old tree, maliban kung sila ay nasa ika-7 antas ng Profound Life Realm. Mayroong 4 na ika-7 antas na eksperto sa Profound Life Realm sa bulwagan na ito. Ituon natin ang apoy sa isa sa kanila bago sila makapag-react. Inutusan ni Yezuan ang old tree at ang dalawa pa. Sa kasamaang palad, narinig na ng 4 na eksperto ang kaguluhan at nagmadaling lumabas sa isang kuweba kasama ang iba pang mga eksperto. How dare they attack our Bingu Hall? It's actually a young lady from the Fox clan. I've never heard of her in the territory. Kunin muna natin siya. Wala pang bagong dating. Parang taga-ibang lugar. Kung iaalok natin sila sa Fierce Wind General, malaki ang gagantimpalaan natin. Oo, ang huling babae mula sa Fox clan ay aksidenteng napatay ng Fierce Wind General 1,000 taon na ang nakalilipas.
Hindi siya nasiyahan sa isang babae mula sa Fox clan sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos bulungan sa isa't isa, ang 47 antas ng Profound Life Stage Expert ay sabay-sabay na sumisingil. Si Yezuan at ang dalawa pa ay pumatay ng maraming tao ng sunod-sunod. Pambihira ang kanilang lakas, kaya nagpasya silang kumilos ng personal. Bagamat hindi narinig ni Luoluo ang kanilang sinasabi, alam niya ang ibig sabihin ng mga ito sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga ekspresyon. Walang magaling sa inyo. Mamatay. Agad siyang lumikha ng daan-daang clone at bumuo ng isang hindi nakikitang lotus. 100-layer Fox Clone, Purifying Demonic Lotus Flame. Napakalakas ng hakbang na ito. Matapos maramdaman ng apat ang aura, hindi na sila ng ahas na maging pabaya at sabay na umatake. Dagandong. Sinira ng mga pag-atake ng apat na tao ang Purifying Demonic Lotus Flame, at ang mga alon ng hangin ay tangayan. Ngunit sa sandaling ito, nawala sa paningin nila ang isang tao. Natirang alab. Bang! Hindi nakareact ang isa sa kanila at natamaan sa likod. Nakilala niya ang nag-aalab na espadang aura ni Yezuan. Rip! Ang kanyang ulo ay pinalipad at nasunog sa hangin. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Ang pagtutulungan ni Yezuan at Old Tree ay perpekto, ngunit walang ibang paraan. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraan ng residual flame ng Old Tree ay masyadong nakakatakot. Nang makita ang kanilang kasama na namatay sa isang iglap, ang mga ekspresyon ng iba pang tatlong tao ay lubos na nagbago. Ilabas mo lahat, sigaw ng isa sa kanila. Wala silang oras para isipin kung saan nanggaling si Yezuan. Kailangan muna nilang tapusin ang laban. Sa hindi kalayuan, mayroong higit sa 16 na antas ng Profound Life Realm na mga martial artist. Buong lakas din silang umaatake, ngunit lahat sila ay nahuli ni Wei Zhenchen sa isang iglap. Tingnan natin kung ilang beses ka makakablock. Si Luoluo ay ayaw sumuko. Gumastos na naman siya ng malaking halaga ng True Chi para paikliin ang Purifying Demonic Lotus Flame. Bang! Napilitan na naman silang tatlo na lumaban, ngunit sa sumunod na sandali, nahulog ang isa sa kanila sa bitag at napalipad sa suntok ng matandang puno. Pagkatapos ay nabangga niya ang kinang ng espada ni Yezuan. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ngayon, 2 na lamang sa 4 na dakilang eksperto sa yugto ng Profound Life sa ika-7 antas ang natitira. Muli, nakabawi ang Xin Chi ni Luoluo at nahulog ang isa pang Purifying Demonic Lotus Flame. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Wala pang 3 segundo, ang huling 2 tao ay napatay din ni Yezuan. Ang buong labanan ay tumagal lamang ng 10 segundo. Magaling! Sumigaw si Yezuan sa mahinang boses habang mabilis niyang kinokolekta ang mga samsam sa digmaan. Sa orihinal, medyo kakaunti ang mga tao sa bulwagan na ito, ngunit lahat sila ay lumabas upang mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon, kaya't wala nang masyadong tao. Gayunpaman, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang Hallmaster ang mamamahala sa lugar na ito. Ang Hallmaster na ito ay isa rin sa mga target ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Hallmaster at malamang na napakayaman. Natural na hindi siya pakakawalan ni Yezuan. Hindi niya lang alam kung saan nagpunta ang Hallmaster. Gayunpaman, nang hulaan niya kung saan nagpunta ang Hallmaster, isang figure ang lumitaw mula sa abot tanaw. Sino ang naglakas loob na kumilos ng napakasama sa aking teritoryo? Isang malakas na sigaw ang nagmula sa malayo. Lumingon si Yezuan at nakita ang isang medyo may edad na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nasa ika-8 antas ng Profound Life Realm. Parang siya ang Hallmaster ng Northern Wood Hall. Lumaban ka. Hindi nag-atubili si Yezuan at agad na sumugod para salubungin siya. Karaniwan, ang pinakamalakas na eksperto sa isang lugar ay napakayaman. Hanggat napatay nila ang Hallmaster na ito, ang Old Tree ay maaaring makalusot sa ika-6 na antas ng Profound Life Realm. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Burning Sword Art. Natirang alam. Halos perpekto ang koordinasyon ni Yezuan at ng tatlo pa. Bagamat mababa ang kanilang cultivation level, kapag nagsanib puwersa sila, maaari nilang agad na sugpuin ang kanilang kalaban hanggang sa puntong hindi na siya makaganti.
Sa unang palitan pa lang, napigilan ang Hallmaster ng Northernwood Hall. At saka, wala man lang siyang lakas para makaganti. Gayunpaman, hindi ito maaaring sisihin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, gumamit siya ng malaking halaga ng Profound Life Pills para makapasok sa ikawalong antas ng Profound Life Realm. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay medyo mahina. Sa wakas ay natapos ang labanang ito pagkatapos ng 10 segundo ng pagsuyo at pang-aapi ni Yezuan at ng 3 pa. Gayunpaman, pinagsisihan ni Yezuan na karamihan sa mga items sa interspatial ring na ito ay Profound Life Pills. Walang masyadong natural na kayamanan, kaya hindi nakapasok ang Old Tree sa ika-6 na antas ng Profound Life Realm. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ito lamang ang unang bulwagan. Kaagad, sumugod si Yezuan patungo sa kanyang pangalawang target. Kung kaya niyang sirain ang lahat ng 16 na bulwagan sa ilalim ng White Shark King, malamang na makalusot siya. Gayunpaman, habang nagmamadali siya, biglang dumating ang isang grupo sa pasukan ng Heavenly Peak Prison. Isa itong gintong dragon. 11 tao ang nakaupo sa likod nito. Ang mga antas ng paglilinang ng mga taong ito ay hindi mataas. Ang pinakamahina ay nasa ika-6 na antas ng Profound Life Realm, habang ang pinakamalakas ay nasa ika-8 antas lamang ng Profound Life Realm. Gayunpaman, ang pinuno ay nasa ika-9 na antas ng Profound Life Realm. Ang gintong dragon na ito ay dumaong sa pasukan ng Heavenly Peak Prison. Pagbati sa Junior City Lord. Isang gwardya ng Heavenly Peak Prison ang magalang na lumuhod at ikinulong ang kanyang mga kamay. Nakaupo sa ulo ng gintong dragon ang isang kabataang nakasuot ng gintong korona. Siya ang Junior City Lord ng Heavenly Peak City. Ang kanyang lakas ay hindi maarok, at siya ang numero 1 henyo ng Heavenly Peak City. Buksan ang array. Direktang sinabi ng Junior City Lord ng Heavenly Peak City. Oo, ang gwardya, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Profound Life Realm, ay tumango. Agad siyang tumalikod at ginamit ang all creation strength niya para buksan ang gate ng lungsod sa likuran niya. Dagandong, bumukas ang pintuang daan ng lungsod, inihayag ang isang mahabang daanan sa pader ng lungsod. Kasabay nito, isang malaking figure ang pumasok sa paningin ng lahat. Isa itong malaking heaven-connecting beast. Ang buong katawan nito ay pula at itim, at mayroon itong 2 ulo. Sa tuwing humihinga ito, ang mga pulang pattern ay naglalabas ng mga pagsabog ng liwanag, na nagliliwanag sa buong daanan sa pader ng lungsod. Sa sandaling ito, ang malaking heaven-connecting beast na ito ay natutulog sa tiyan nito. Amazing! Is this the blazing two-headed hound? Nakakamangha talaga. Sa Profound Death Realm daw ito, at ang ina po ng 2 mula sa City Lord Mansion. Ang temperatura ng hininga nito ay sapat na para matuno tayo. Sa pagbabantay nito, ang mga tao sa Heavenly Peak Prison ay hindi makakatakas. Kabanata 1466. Tumahimik ka at sundan mo siya. Sumigaw ang Young City Lord ng Tianfeng City habang papasok siya. Nang marinig ng mga tao ang sigaw, agad silang tumahimik at sumunod sa kanya. Kahit na ang blazing two-headed hound ay pinalaki ng City Lord Mansion, medyo nag-aalala pa rin ang mga taong ito nang dumaan sila. Huff-huff. Sa sandaling ito, biglang nagmulat ang blazing two-headed hound, na nagbigay ng takot sa 10 tao sa likod ng Young City Lord. Waiter, para sa iyo ito. Ikan-away ng Young City Lord ng Tianfeng City ang kanyang kamay at inilabas ang isang malaking bilang ng mga bangkay ng heaven-connecting beast mula sa kanyang interspatial ring. Lahat sila ay sariwa, at ang amoy ng dugo ay agad na kumalat sa buong daanan. Ang nagliliyab na 2 ulo na hound ay isang heaven-connecting beast. Bahagya lamang itong tumanggaw sa Young City Lord ng Tianfeng City bago nagsimulang kainin ang pagkain. Ang pagsubok na ito ay tatagal ng 1 buwan. Kailangan mong manatili dito ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan, ang mga hindi pa nahuhuli ay makapasok sa City Lord Mansion at maaalagaan ng City Lord Mansion. Sinabi ng Young City Lord ng Tianfeng City sa mga taong nasa likuran niya. Oo, sabay-sabay na sagot ng 10 tao. Pagkatapos, dumaan sila sa hanay at pumasok sa bilangguan ng Tianfeng. Dagandong. Isang malakas na dagandong ang umalingaw nang magsara ang mga pintuan ng lungsod. Kasabay nito, ang hitsura ng 10 taong ito ay nakakuha ng atensyon ng mga tao sa loob.
Itong 10 taong ito ay nakasuot ng trial robe. Parang taga City Lord Mansion sila. Bilasan mo, ipaalam mo sa mga nakatataas. Sok, 10 na ang tao this time. I wonder ilan sa kanila ang mahuhuli natin. This is a safe zone. We can't make a move here. Bilis, sundan mo sila. Huwag mo silang hayaang makatakas. Kaagad, marami sa mga bilanggo sa Tianfeng Prison ang nakahabol sa koponan. Ang balita ng paglitaw ng trial team ay mabilis na kumalat sa pandinig ng 3 tycoon sa Tianfeng Prison. Sa sandaling ito, sa isang marangyang platinum na palasyo sa Tianfeng Prison. White Shark King, ang mga gate ng lungsod ay nagbukas kalahating araw na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, 10 pagsubok ang dumating. Ang pinakamalakas ay nasa ika-8 antas ng Profound Life Stage. Iniulat ng isang magsasaka. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang isang maputi ang balat na binata. Walang sino man ang mag-aakalang ang maputi ang balat na binata na ito ay isa sa 3 tycoon sa Tianfeng Prison, White Shark King. Isa pang 10 tao. Kumislap ang mga mata ni White Shark King habang sinabi niya, nakuha ko na ang 8th layer na mga eksperto sa yugto ng Profound Life. Kapag nakuha ko pa ang 2, makakaalis na ako sa kalokohang Heaven Peak Prison na ito. Ang mga nakahuli sa mga miyembro ng trial team ay maaaring makaalis sa Heavenly Peak Prison. Gayunpaman, ito ay nakasalalay din sa antas ng paglilinang ng isang tao. Ang pang-6 na antas ng Profound Life Realm Martial Artist ay makakaalis lamang sa Heavenly Peak Prison pagkatapos makuha ang ika-6 na antas ng Profound Life Realm na Trial Taker. Sa madaling salita, kailangan niyang hulihin ang mga taong kapareho niya. Kung gustong umalis ng isang bilanggo sa yugto ng Profound Life sa ika-7 antas, kakailanganin niyang makuha ang 10 mga kumuha ng pagsubok sa yugto ng Profound Life sa ika-6 na antas. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 10,000 mga bilanggo sa buong Heaven Peak Prison. Ang pagkuha ng isa ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit, kaya paano naging posible na makuha ang 10? Sa kabutihang palad, may mga kukuha ng pagsubok na ipinapadala paminsan-minsan. Magkakaroon ng ilang batch sa isang taon, at magkakaroon ng kaunti pagkatapos ng 1,000 taon. Gayunpaman, inuuna ng karamihan sa mga tao ang kaligtasan sa Heaven Peak Prison. Kalimutan na natin ang paghuli sa kanya. Kahit na may nakahuli sa isang kalahok sa pagsubok na kapareho ng antas, malamang na marang at mapatay sila bago sila makarating sa pasukan. Pagkatapos, ibibigay sila sa 3 malalaking putok. Hindi lamang ang White Shark King, ngunit ang iba pang 2 malalaking shot ay nakatanggap din ng balita at nagpadala ng mga tao upang makuha ang mga ito. Kabilang sa 3 malalaking shot, maliban sa White Shark King na nakakuha na ng 8 8th level Profound Life Realm Martial Artists, gagawin din ng 2 pa. Sa makatuwid, ang 3 partido ay hindi sumuko. Lahat ay gustong umalis sa mapahamak na lugar na ito. Kasabay nito, nakatanggap din ang White Shark King ng balita na ang mga bulwagan sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nawasak. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip. Ito ay dahil hindi mahalaga kahit na ang lahat ng mga bulwagan na ito ay nawasak. Ang mga tunay na eksperto ay kasama ng White Shark Hall at ang 4 na magagaling na general. Bagamat ito ang sinabi niya, nagpadala pa rin ng general ang White Shark King para mag-imbestiga. Ito ay ang Gale General, na nasa tuktok ng ika-8 antas ng Profound Life Realm. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na lokasyon sa Heavenly Peak Prison. Pagkaraan ng isang araw, nasira na ni Ye Zuan ang 3 bulwagan. Ang Old Tree at Wei Zhenchen ay parehong nakapasok sa ika-6 na antas ng Profound Life Realm, habang sina Ye Zuan at Luo Luo ay malapit nang makapasok sa ika-5 antas ng Profound Life Realm. Hanggat nakalusot sila, magagawa nila ang anumang gusto nila sa Heavenly Peak Prison. These poor bastards. Mukhang ang lahat ng magagandang bagay ay nasa 4 na magagaling na general at ang White Shark King. Hintayin mo akong makalusot, pagkatapos ay pupunta ako at makipagkita sa inyo. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang puso habang patungo siya sa ika-4 na bulwagan sa ilalim ng White Shark King. Sa lakas ni Wei Zhenchen at ng Old Tree, kaya na nilang harapin ang ika-8 antas ng mga eksperto sa Profound Life Realm. Sa makatuwid, ang mga bulwagan na ito ay walang kakayahang lumaban at mabilis na nawasak.
Gayunpaman, nang sirain ni Yezuan ang ikalimang bulwagan. Hoy, bastard! You actually dare to behave so atrociously in my territory. You're courting death. Isang paputok na dagandong ang narinig. Nilingan ni Yezuan ang kanyang ulo at natuklasan na ito ay isang matangkad at matibay na tao. Ang Gale General sa ilalim ng White Shark King. Agad namang nag-react si Yezuan. Ang dahilan kung bakit nakilala niya ang kabilang partido ay dahil nasira na niya ang ilang bulwagan. Natural, mayroon siyang larawan ng Gale General. Bagamat nilipol na ni Yezuan ang ilang mga bulwagan noon, ang lakas ng Gale General na ito ay hindi maaaring maliitin. Siya ay nasa tuktok ng ikawalong antas ng Profound Life Realm, at kalahating hakbang papasok sa ikasyam na antas ng Profound Life Realm. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan na sina Wei Zhenchen at ang lumang puno ay nasira na. May daan patungo sa langit ngunit hindi mo ito tinahak. Walang pintuan sa impyerno ngunit ikaw ang kumakatok sa aking pintuan sa halip. Malamig na bamantong hininga si Yezuan sa kanyang puso at agad na naglagay ng Death Pursuit Order sa Gale General. Pagkatapos ng labanang ito, maaaring makapasok siya sa ikalimang antas ng Profound Life Realm. Sa makatuwid, lumabas siya ng todo. Waning Flame, pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Scorching Sword Art. Si Yezuan at ang Old Tree ay unang nagtulungan, habang si Wei Zhenchen ay pumanig. Para kay Luo Luo, nagbago rin siya at ang kanyang cultivation ay agad na tumaas sa ikalimang antas ng Profound Life Realm. 9 Reincarnation Flashes. Ang apat ay agad na naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa Gale General. Talagang may kaunting fox, napakagaling, ipapaalam ko sa iyo ang kapangyarihan ng Gale General sa ilang sandali. Kumikislap ang mga mata ng general ng Gale habang itinaas niya ang dalawang kamay. Kaagad, nagsimulang damaloy ng mabilis ang hangin sa paligid. Ang hangin at ulap na hindi masisirang palm. Si Yezuan, na mabilis na tumatakbo, ay agad na nasugatan ng umaagos na hangin. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Gayunpaman, nang ang kanyang pag-atake ay tumama sa Gale General, ito ay hamina ng hindi bababa sa kalahati. Hindi lang iyon, ngunit ang Old Tree, na gumamit ng Waning Flame para kumislap sa likod ng Gale General, ay natangay din ng depensa ng Gale General. Hindi ka masama. Hindi nag-atubili ang Old Tree dahil agad siyang nag-transform sa kanyang orihinal na anyo at ginamit muli ang Waning Flame. Gayunpaman, nabigla pa rin siya. Hahaha, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagsugpo sa antas ng kultibasyon ng isang tao? Kahit na ang isang ikawalong antas na eksperto sa Profound Life Realm ay malilibyugan ko, lalo ka pa. Tumawa ng malakas ang Gale General. Kabanata 1467. Whoosh whoosh whoosh. Ang mga wind blades ay sapat na malakas upang patayin kaagad si Yezuan. Ang Wild Wind General, na nasa tuktok ng 8th tier Profound Life Realm, ay talagang may kakayahan. Luo Luo, mag-ingat ka. Nagmamadaling paalala ni Yezuan. Sige, tumango si Luo Luo at agad na hinati ang sarili sa dalawa. Gayunpaman, mabilis na hiniwan ng mga wind blades ang kalahati ng kanyang katawan. 9 Flash of Reincarnation, 6th Flash. Not bad. Sapat na ang pumatay ng isang 8th tier Profound Life Realm expert. Gayunpaman, hindi ito sapat para sa akin. Ang mga mata ng Wild Wind General ay kumikislap habang tinatanggal niya ang 9 Flash of Reincarnation ni Luo Luo sa isang hampas ng palad. Pagkatapos ng lahat, nag-specialize siya sa Wind Attribute Martial Arts. Ang pag-alis ng pag-atake sa isang galaw ay wala sa kanya. Nang malapit na niyang hulihin si Luo Luo, biglang pinapunta ni Yezuan si Luo Luo sa planting space. Nasaan? Siya. Nagulat ang Wild Wind General. Sa sumunod na sandali, natuklasan niya ang figure ni Luo Luo sa di kalayuan. Ano ang nangyayari? Hindi niya alam kung paano niya ginawa iyon. Gayunpaman, kailangan muna niyang hulihin siya. Kayong lahat, mamatay. Gumawa ng mental note ang Wild Wind General. Biglang bumilis ang hangin at dumobble ang bilis nito. Siyempre, ang hangin ay nakatarget kay Yezuan, Wei Zhenchen, at sa Old Tree. Si Luo Luo ang target ng Wild Wind General. Natural na hindi siya hawakan ng Wild Wind General. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakaramdam ng pressure si Yezuan. Kung hindi niya ginamit ang trump card niya ngayon, baka hindi niya mapatay ang Wild Wind General.
Mabuti na lang at marami akong bangkay ng heaven-reaching beast. Tingnan natin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang maging napakayabang. Namilog ang mga mata ni Yesuan habang direktang ginagamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang trump card. Bumaba ang unicorn. Whoosh whoosh whoosh. Isang kakaibang tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Hindi yun tunog ng mga wind blades na naghihiwas sa kalawakan. Ang pinagmulan ng tunog ay nasa itaas ng ulo ng Wild Wind General. Ano? Nagulat ang Wild Wind General. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo at nakita ang isang malaking naglalagablab na kuko sa itaas ng kanyang ulo. Ang nagninangas na kuko ay medyo malakas. Ang kapangyarihan nito ay tiyak na hindi dapat maliitin. Hindi maganda. Wild Wind, roll. Mabilis na nag-react ang Wild Wind General. Agad niyang itinuro ang nakapalibot na mga wind blades upang salakayin ang nagninangas na kuko sa itaas ng kanyang ulo. Boom! 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 Sunod-sunod na tunog ang umalangaw-ngaw habang ang mga talam ng hangin ay bumangga sa nagninangas na kuko at agad na nagkalat ng nagliliyab na apoy ng nagninangas na kuko. Bang! Ang nagninangas na kuko ay tuluyang lumapag. Sinunog ng general ng Gale ang 100 taon ng kanyang habang buhay upang palakasin ang harang ng bagyo sa kanyang katawan. Gayunpaman, sinira pa rin ng pag-ataking ito ang kanyang depensa. Ang Unicorn Descent ay kasalukuyang 2 antas, kaya maaari itong magamit ng 2 beses ng magkasunod sa loob ng maikling panahon. Consider yourself lucky na hindi ka namatay sa unang pagkakataon. Tingnan natin kung makakaligtas ka sa pagkakataong ito. Pinalaki ni Yesuan ang kanyang mga mata at pinakipot ang isa pang nagninangas na kuko. Hindi maganda. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Fierce Wind Great General. Ngayon lang, ginamit niya ang lahat ng kanyang true chi para lumaban, ngunit ngayon ang kanyang true chi ay hindi na nakilos. Ang pag-ataking ito ay nakapipinsala. Bang! Ang ikalawang welga ay dumapo sa katawan ng High Wind General. Ang nagngangalit na apoy ay umakyat sa katawan ng High Wind General, at ang High Wind General ay biglang naging buhay na tao. Sa isang kisap mata, nasunog siya sa madugong gulo. Gayunpaman, ang High Wind General ay kasalukuyang nasa isang estado ng malapit sa kamatayan. Ginamit niya ang huling bit ng kanyang kalooban para mabilis na makarecover kasama ang Mysterious Life Chi at kasabay nito, ginamit ang kanyang True Chi para iwaksi ang apoy sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung sino ang naglunsad ng pag-ataking ito. Ang gayong malakas na pag-atake ay hindi maaaring inilunsad ni Yesuan at Luoluo. Gayunpaman, maaari lamang niyang dalhin ang tanong na ito sa ilalim ng mundo. Reincarnation Flash, 6th Flash. Habang nagpapagaling pa ang High Wind General mula sa kanyang mga pinsala, si Luoluo ay humakbang pasulong at winalis ang ulo ng High Wind General gamit ang isang matalas na wind blade. Dahil ang High Wind General ay malate sa lupa, ang kanyang ulo ay hindi lumipad. Gayunpaman, tumalsik pa rin ang dugo. Mula sa kanyang ulo at tumalsik ng ilang metro ang layo. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog at ang layunin ng pagpatay kay Yesuan ay tumaas. Agad na sumugod si Yesuan at iniligpit ang bangkay ng High Wind General at ang interspatial ring. Ding! Nakalusot ang host. Nasa level 5 Profound Life Realm na ngayon ang host. Matapos lunukan ng 10 milyong Mysterious Life Pills, ang aura ni Yesuan ay tumaas at sa wakas ay nakalusot siya. Nakakalungkot lang na ang Heavenly Peak Prison ay kulang sa likas na kayamanan. Karamihan sa kanila ay Mysterious Life Pills. Sa makatuwid, ang lumang puno at ang lakas ni Wei Zhenchen ay lumakas ng bahagya. Ding! Nag-trigger ang host ng Chain Random Mission. Patayin ang 3 pang general sa ilalim ng White Shark King. Isang system notification ang biglang tumunog. Hindi masama, isang chain random na misyon ang dumating sa wakas. Matapos itong marinig ni Yesuan, hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Matagal na niyang hindi natanggap ang misyong ito. Wala pa ring notification ng mission reward. Nangangahulugan ito na maaaring may magandang bagay. Ngayong patay na ang High Wind General sa ilalim ng White Shark King, 3 na lang ang natitira. Gayunpaman, ang 3 general na ito ay nasa 9th Profound Life Realm. Hindi magiging madali ang pagpatay sa kanila. Bago makalusot si Yesuan, umasa siya sa Unicorn para patayin ang High Wind General, na nasa tuktok ng 8th Profound Life Realm.
Ngayong nakalusot na siya, maaaring hindi na niya kayang labanan ang isang pangkalahatang 9th Profound Life Realm, lalo pa ang White Shark King na nasa tuktok ng 9th Profound Life Realm. Kung gusto niyang labanan at patayin ang White Shark King, baka kailanganin niyang makalusot muli. Walang nagmamadali, nasa 5th Profound Life Realm lang ako. Linisin muna natin ang mga natitirang bulwagan ng White Shark King. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso habang siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa espesyal na pagpoposisyon ng walang bisa, ito ay mas maginhawa para sa kanya. Sa ganitong paraan, maaaring magpatuloy ang Old Tree at Wei Zhenchen sa kanilang paglalakbay. Hanggat dumating sila sa kanilang destinasyon, maaaring direktang masira ni Yezuan ang kawalan at tumungo. Sa loob ng maikling 2 araw, nabura ang lahat ng bulwagan sa ilalim ng White Shark King. Sa 2 araw na ito, nakalusot din si Luoluo sa 5th Profound Life Realm. Si Luoluo ay umasa sa base ng Life and Death Plate upang pinuhin ang Profound Life Chi. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kanyang bilis ng pambihirang tagumpay ay walang kapantay. Sino ang maihahambing sa kanyang tagumpay sa bawat ilang araw? Nakakalungkot lang na ang kanyang amo ay si Yezuan, na nagtataglay ng mas nakakabaliw na bilis ng tagumpay. Ngayong nabura ko na ang lahat ng bulwagan ng White Shark King, bakit hindi sila gumawa ng kahit isang hakbang? Naguguluhan si Yezuan habang iniisip niya ang sarili. Sa sandaling ito, siya ay patungo sa tirahan ng Wild Gale General. Ang lugar na iyon ay maihahambing sa ilang bulwagan. Medyo kakaunti ang mga eksperto doon, at medyo malaki ang kikitain. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tirahan ng Wild Gale General. Luoluo, Old Tree, Wei Zhenchen, patayin ang sinumang nagbabanta. Agad na binigyan ni Yezuan ng utos silang tatlo. Sige, sanay na silang tatlo, at direktang sumugod sa tirahan ng Wild Gale General. Sa 2 araw na ito, maliban sa tagumpay ni Luoluo, si Wei Zhenchen at Old Tree ay bumuti din ng kaunti. Bagamat hindi pa nila naabot ang 7th Profound Life Realm, malapit na sila. Tinansya ni Yezuan na makakalusot silang dalawa hanggat ninakawan nila ang tirahan ng Wild Gale General. Kabanata 1468, bilang isang bagong na-promote na general, ang Wild Gale General ay lubos na pinahahalagahan ng White Shark King. Marami siyang natamo na benepisyo, at kasabay nito, lihim siyang nagtago ng maraming babaeng alipin, kasama na ang mga dayuhang lahi. Nang patayin ni Yezuan at ng iba pa ang mga eksperto sa kuweba, nailigtas din nila sila. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng simpatiya si Yezuan para sa kanila. Pinayagan lamang niya silang umalis ng mag-isa, at hindi niya sinasadyang samahan sila. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification sa system, at patuloy na tumaas ang layunin ng pagpatay kay Yezuan. Hindi nagtagal, 2 magkaibang notification ang narinig niya. Ding! Nasira ang Ash Spirit. Kasalukuyang Profound Life Realm sa 7th level. Ding! Nabasag ang matandang puno. Kasalukuyang Profound Life Realm sa 7th level. Ang 2 kayamanan ang unang nakalusot, at umabot sa ikapitong antas ng Profound Life Realm. Ang kuweba na ito ay maaaring ituring na hinalughog. Si Yezuan ay may eye of perception, at natagpuan ang mga lugar kung saan nakatago ang mga kayamanan. Ngayong nakalusot na ang matandang puno at Wei Zhenchen, hanggat nakalusot ako, makakalaban ko ang 3 pang general. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Alam niya kung ano ang kaya niya. Dati, umasa siya sa Killen's Descent para patayin ang Wild Wind General. Bagamat maaari niyang patayin ang Wild Wind General ngayon, hindi siya haharap sa ika-8 yugto ng Profound Life Stage Expert, kundi sang ika-9 na yugto ng Profound Life Stage na Experto. Ang bawat antas ay magreresulta sa isang husay na pagpapabuti. Ang Wild Gale General ay na-promote bilang isang general ng maaga dahil malapit na siyang makapasok sa 9th level Profound Life Realm. Sa 2 araw na ito, nakakuha si Yezuan ng maraming bangkay ng Sky Connecting Beast. Gayunpaman, nabawi lang ng Unicorn ang 30% ng cooldown ng Sky Connecting Beast, na nakakaawa na maliit. Sa makatuwid, hindi niya nais na labanan ang iba pang 3 general sa ngayon. Gayunpaman, hindi sa kanya ang desisyon kung lalaban o hindi.
Aalis na sana siya sa kuweba ng Wild Gale General, may dumating. Isa itong lalaking asul na langit ang buhok. Ang kanyang katawan ay sobrang lamig, at ang yuan chi sa paligid niya ay mabilis na damaloy, na parabang ito ay magyayelo. Sa likod niya ay isang binata na medyo kamukha ng lalaki. Lumabas na ang pinuno para hulihin ang 8th level Profound Life Realm Trial Taker na iyon. Si Kuang Feng ay naipadala na rin, at hindi pa bumabalik. Ngayon, ako na lang ang natitira para bantayan ang sitwasyon. Sok, ang bastard na si Kuang Feng. Noong huling beses na humingi ako sa kanya ng isang babaeng pas-ang alipin, talagang tumanggi siyang ibigay ito sa akin. Ngayon, haharapin ko siya. Ang asul na buhok na lalaki ay nag-click sa kanyang dila at sinabi, "Pare, hindi naman masama ang swerte nitong mabangis na hangin. Marami siyang nahuli na babaeng alipin pero medyo kuripot. Ngayon, paglalaruan natin silang lahat. Kung kukuha pa tayo ng ilan, hindi ko akalaing maglalakas loob siyang magsabi sa pinuno." Isang malaswang ngiti ang biglang ipinakita ng binata. Ngumiti ang asul na buhok at sinabing, "Tama. Napakalupit ng mabangis na hangin." Nakipaglaro siya sa maraming babaeng alipin hanggang sa mamatay. Hindi niya alam kung paano maawa sa kanila, ngunit iba kung susundin niya tayo. "Pare, pasok na tayo dali." Hindi na makapaghintay ang lalaking may asul na buhok. Direkta siyang lumapag sa harap ng kuweba ng General ng Gale. At sa sandaling iyon, nagkataon na lumabas ang mga tao mula sa tirahan ng kuweba. 2 tao at isang babaeng White Fox. Sila ay walang iba kundi si Ye Zuan at ang kumpanya. White Fox Clan. Panipi. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ng asul na buhok at ng binata. Ito ang unang pagkakataon sa halos 1,000 taon na nakakita sila ng isang babae mula sa White Fox Clan. Bukod dito, ito ay isang batang babae. Bagamat hindi siya bata, sa kanilang antas, hindi na limitasyon ang edad. Paano kung siya ay 8,000 taong gulang? Ayos lang basta maganda ang figure niya. Nang maramdaman ni Ye Zuan at ng kumpanya ang aura ng asul na buhok at ng binata, tumigil din ang kanilang mga katawan. Ika-9 na layer ng Profound Life Stage. Nagulat si Ye Zuan. Bakit narito ang isang ika-9 na layer ng Profound Life Stage expert? Itinuon niya ang kanyang mga mata at napagtantong medyo pamilyar ang lalaking may kulay asul na buhok. Tila siya ang Frozen General sa ilalim ng White Shark King. Para sa binata, nasa ika-7 layer pa lang siya ng Profound Life Stage. Hindi na kailangang matakot sa kanya. Nakakalungkot. Ang Frozen General na ito ay dapat na naghahanap sa Fierce Wind General, at nagkataon na nabangga ako. Kumunot ang noo ni Ye Zuan. Bagamat talagang ayaw niyang makipaglaban sa isang ika-9 na layer na eksperto sa yugto ng Profound Life, iba ang Frozen General. Ang Frozen General ay nasa ika-3 pwesto sa 4 na general. Siya ay mas malakas lamang kaysa sa Fierce Wind General, at mas mahina kaysa sa iba pang dalawa. Ang pinakamahalaga, ang mga katangian ng Frozen General ay tinutulan ni Ye Zuan. Ang labanang ito ay maaaring hindi imposible. Sok, bata, sino ka sa Fierce Wind General? Diretsong tanong ng lalaking may asul na buhok. Nakita niya na nagawang ilabas ni Ye Zuan si Luo Luo, at malinaw na may ilang katayuan. Maaaring siya pa nga ang inapo ng Fierce Wind General. So it's the Frozen General. Dumating ka sa tamang oras. Hahanapin lang sana kita. Biglang nagbihis si Ye Zuan ng hindi nakakapinsalang anyo at sinabi. Nang marinig ito ng lalaking may asul na buhok, gulat na sabi niya, "Bakit mo ako hinahanap?" Ito ay ganito. Lumabas ang dakilang ninuno sa pagkakataong ito at malubhang nasugatan. Maging ang mahiwagang buhay na si Chi ay hindi gumaling sa kanyang mga sugat, kaya't hiniling niya sa akin na dalhin ang babaeng alipin upang bisitahin ang Icebound General, umaasa na makakatulong ang Icebound General. Hanggat kaya mong sugpuin ang mga pinsala ng matandang ninuno, sinabi niya na maaari kang pumili ng 10 babaeng alipin. Si Ye Zuan ay random na gumawa ng dahilan. Pagkarinig nito, nagkatinginan ang Frozen General at ang binata. Ang Fierce Wind General, na nasa tuktok ng ika-8 antas ng Profound Life Realm, ay lubhang nasugatan. Sino ito? Sa teritoryo ng White Shark King, maliban sa White Shark King at sa iba pang 3 general, walang sino man ang dapat na makapinsala ng husto sa Fierce Wind General.
Maaaring ito ay ang subordinate ng Black Venom King o ang Golden Brilliance King. Tama yan. Ngayong lumitaw na ang ikawalong antas ng Profound Life Realm Trial Taker, pag-aawayan siya ng tatlong partido. Maaaring nakatagpo ng Fierce Wind General ang isa sa iba pang mga partido habang isinasagawa ang isang misyon. I see. Walang problema. Hindi na masyadong nag-isip ang Frozen General at diretsyong lumapag sa harap ng kuweba. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakaramdam siya ng kaunting kakaiba. Si Yezuan ay ang ina po ng Fierce Wind General. Kahit gaano pa siya kaina, dapat ay mayroon siyang ikapitong antas na Profound Life Realm Guard. Gayunpaman, tulad ng kanyang pakiramdam na kakaiba, isang kakaibang pagbabago ang naganap. Way ng Flame, pagsabog ng layunin ng pagpatay, Sky Burning Sword Technique, biglang narinig ang simoy ng hangin. Agad na kumilos, si Yezuan at ang iba pa. Direktang inatake ni Old Tree at Wei Zhenchen ang Frozen General, habang sina Yezuan at Luoluo ay inatake ang ikapitong antas ng Profound Life Realm na kabataan. Ano? Agad na nag-react ang Frozen General at agad na bumuo ng Ice Crystal Shield, na hamarang sa mga pag-atake ni Old Tree at Wei Zhenchen. Sa kasamaang palad, ang ikapitong antas ng Profound Life Realm na kabataan ay hindi pinalad na makatakas. RIP. Isang malutong na tunog ang narinig habang lumilipad ang ulo ng binata. Ang taong ito ay anak ng Frozen General. Ang Frozen General ay malaswa, ngunit siya ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki, ito ay ang kabataang ito. Sa sandaling ito, patay na ang kanyang nag-iisang anak. Isa pa, namatay siya sa harapan niya. Nang ang ulo ay itinapon sa hangin, ang Icebound General ay nataranta. Papatayin ko kayong lahat. Ang galit ng Frozen General ay umakyat na sa kanyang ulo, at ang totoong enerhiya sa kanyang katawan ay bumulwak. Kabanata 1469. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay nagtataglay ng Unicorn True Energy sa loob ng kanyang katawan, na siyang kaaway ng Ice Attribute True Energy. Dahil kay Yezuan, si Luoluo ay hindi naapektuhan ng kapaligiran. Sa sandaling ito, nakuha na ng Icebound General ang kanyang True Energy. Gamit ang isang alon ng kanyang balabal, ang mga Ice Arrow ay bumaril patungo kina Yezuan at Yezuan. Ang Old Tree at Wei Zhenchen ay ang dalawang pinakamalapit na kaaway sa kanya. Gayunpaman, pinili niyang atakihin si Yezuan at Luoluo sa halip. Ito ay sapat na upang patunayan kung gaano siya galit sa mga sandaling ito. Tanungin mo muna ang matandang ito kung gusto mong saktan ang Little Master. Ang lumang puno ay hamarang sa harap ni Yezuan na may natitirang alab. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng ilang suntok, na nagsunog ng mga araw ng yelo sa singaw. Ang lumang puno ay nasa 7th Profound Life Stage na, kaya, hindi naging problema para sa kanya na sirain ang maliliit na pag-ataking ito. Minamaliit ng Icebound General si Yezuan. Kung siya ay aatake, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga araw ng yelo. Mukhang kailangan kong gamitin ang trump card ko sa pagkakataong ito. Wei Zhenchen, Blade Storm. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang siya ay nag-utos kay Wei Zhenchen. Si Wei Zhenchen ay nasa 7th Profound Life Stage. Ang Blade Storm ay medyo malakas. Kahit na makapangyarihan ang Icebound General, pagod pa rin siya hanggang sa mamatay. Kasabay nito, ginamit din ni Luoluo ang kanyang one-day transformation. Ang kanyang cultivation ay agad na tumaas mula sa 5th Profound Life Stage hanggang sa 6th Profound Life Stage. Kung makakaharap niya ang dalawa pang general, hindi sisilike si Yezuan. Gayunpaman, ang Icebound General ang pinakamahina. Isa pa, napigilan siya. Sa makatuwid, papatayin siya ni Yezuan ngayon. Buong kapangyarihan. Idinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang mga diskarte. Dark Night Sky Curtain. Utos ng Death Pursuit. Pumutok ang layuning pumatay. Nasusunog na Sky Sword Art. Ang lakas ng nag-aapoy na Sword Glow na ito ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa pag-atake ng isang eksperto sa 8th Profound Life Stage. Higit pa rito, nagkaroon ito ng epekto ng Burning the Heavens. Baka matumbasan nito ang pag-atake ng Icebound General. Gayunpaman, nagbago na ang ekspresyon ng Icebound General. Naramdaman niya na ang Old Tree, Wei Zhenchen at Luoluo ay nagdulot ng mas malaking banta. 10,000 milya ng yelo.
Isa pang alon ng ice energy ang pinakawalan, at sunod-sunod na tunog ng crack ang maririnig. Ang pag-atake ni Yezuan ay hamina ng 30%, at ang Bladestorm at ang Old Tree ay medyo nagyelo din. Dahil sa mataas na antas ng cultivation ng Icebound General, si Yezuan, na nasa ikalimang antas pa lamang ng Profound Life Realm, ay hindi makita ang kanyang katawan gamit ang Eye of Revelation. Ang hindi niya alam ay ang Ice Ceiling General ang talagang gumawa ng Ice Crystal Flame, na nireranggo sa ika-45 sa Wondrous Flame list. Ang kanyang lakas, kung gagawin niya ang lahat, ay talagang hindi mas mahina kaysa sa iba pang dalawang dakilang general. Yezuan, sinipa mo na talaga ang isang bakal na plato sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Yezuan. Hindi kaya siya kayang talunin ng 4. Eye of Charm. Si Luoluo, na sa pilitang itinaas ang kanyang cultivation sa ika-6 na layer ng Profound Life Stage, ay direktang bumuo ng Eye of Charm. Bagamat hindi posibleng magayuma ang Icebound General, maaari pa rin itong magdulot ng pag-atake ng kaluluwa. Higit pa rito, ginagamit na ni Yezuan ang Eye of Soul sa simula, kaya medyo apektado pa rin ang Icebound General. Sa anumang kaso, binibilang ang bawat bit ng impluensya. Tinansya ni Yezuan na ang labanang ito ay hindi matatapos ng ganoon kabilis. Kaya, maaari lamang nilang labanan ng isang matagal na labanan. Ang Profound Life Energy ay mauubos pa rin. Kapag ang Profound Life Energy sa katawan ng Icebound General ay ganap na naubos, oras na para mamatay siya. Anak, hindi ka ba general sa ilalim ng isang tao? Sa wakas ay hindi napigil ang magtanong ng Icebound General. Nang si Yezuan at ang iba pa ay nagsanib puwersa, sila ay hindi kaunti man ay mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, libu-libong taon na siyang nasa Heaven Peak Prison, at hindi pa nakarinig ng ganoong pamamaraan. Bakit may pakialam ka kung sino ako? Hindi mapakali si Yezuan na mag-aksaya ng oras sa Icebound General, at nagpatuloy sa pag-atake. Ang Bladestorm, libu-libong dugong espada, daan-daang doppelganger ni Luoluo, at ang hindi namamatay na Old Tree na dumating at umalis ng walang bakas. Nabugbog ang Icebound General hanggang sa hindi man lang nakaganti. 3 segundo, 6 na segundo, unti-unting lumipas ang oras, napilitan ang Icebound General na dumpensa at hindi nagawang umatake. Gayunpaman, minaliit ni Yezuan ang kanyang lakas. Sa pagtingin sa Icebound General, malamang na marami pa siyang Profound Life Energy sa kanyang katawan, at malapit nang matapos ang tagal ng Bladestorm. Kung magpapatuloy ito ay magiging mapanganib. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Nagagawa niyang lumaban hanggang ngayon dahil sa Bladestorm. Kapag natapos na ang Bladestorm, si Wei Zhenchen at Old Tree lang ang hindi makakapigil sa Icebound General. Kapag dumating ang oras na iyon, tiyak na mapapalamig siya sa isang ice sculpture. Kaya naman, naisip na ni Yezuan na umatras. Kung mab-go siya sa pagkakataong ito, maghihintay siya ng panibagong tagumpay bago bumalik para manggulo sa Icebound General. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding! Nag-trigger ng one-hit kill ang host. Isang system notification ang biglang tumunog. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Nakita niya na ang isa sa mga dugong espada ay nabasag sa Ice Crystal Helmet ng Icebound General, at direktang tumagos sa kanyang ulo. Ito, hindi niya inaasahan na ang mababang posibilidad na one-hit kill ay matrigger sa ganoong kritikal na sandali. Parang libreng tanghalian na nahulog mula sa langit. Ito ang pangalawang beses na nag-trigger siya ng one-hit kill effect. Higit pa rito, ito ay upang basagin ang pag-atake ng kalaban at pagkatapos ay ibigay ang pinakamalalang suntok sa kalaban. Nanlaki ang mga mata ng Icebound General nang maramdaman niya ang mga dugong espada na tumusok sa kanyang ulo. Hindi niya akalain na masisira ang ipinagmamalaki niyang depensa. Sa panahon ng labanan, nakatuon lamang siya sa pagtatanggol sa kanyang puso at ulo. Maging ang dalawa pang general ay hindi na makalusot sa kanyang depensa. Gayunpaman, nasira ni Wei Zhenchen ang kanyang depensa. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Muling tumunog ang system notification. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay tumaas ng malaking margin. Na-trigger ang one-hit kill. Ang Icebound General ay agad na napatay at nahulog. Haha, ang swerte mo talaga. Wei Zhenchen, you've done a great job this time. Agad siyang pinuri ni Yezuan.
Isang beses na nilagyan ni Wei Zhenchen ang Oil of Blessing, na nagpapataas ng kanyang swerte ng 1 puntos. Direktang pinataas nito ang triggering rate ng one-hit kill. Kung tinaasan niya ang kanyang swerte sa 9 puntos, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ang mga bagay na ito ay maaaring harapin sa hinaharap. Wow! Isa pang one-hit kill ang na-trigger. Hindi napigilan ni Luo Luo na manlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang eksenang ito. Nakita niya itong hindi kapanipaniwala. Oo, ito ang kalooban ng langit. Ngumiti si Ye Zuan at mabilis na tinungo ang bangkay ng Icebound General at ang Interspatial Ring. Iba talaga ang isang makaranasang general. Siya ay mas mayaman kaysa sa Fierce Wind General. Mayroong daan-daang milyong Profound Life Pills sa Interspatial Ring. Kung ang isang ikapitong antas na eksperto sa Profound Life Realm ay paiikliin sila, aabutin ito ng 10,000 taon. Kung ito ay isang ikawalong antas na eksperto sa Profound Life Realm, aabot ito ng halos 10,000 taon. Kung ito ay isang ika-9 na antas ng eksperto sa Profound Life Realm, aabutin ito ng ilang libong taon. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-6 na antas ng Profound Life Realm. Matapos lulukan ni Ye Zuan ang Profound Life Pills, nakalusot na siya. Kung siya ay nasa ika-6 na antas ng Profound Life Realm ng mas maaga, ito ay sapat na upang harapin ang Icebound General. A quarter of the random mission has finished. Tanging ang dalawang general at ang White Shark King na lang ang natitira. Kabanata 1470. Ngayong patay na ang Icebound General, ang kanyang tirahan sa kuweba ay malaki na rin ang yaman. Ang tirahan ng kuweba ng Icebound General ay napakalapit sa tirahan ng kuweba ng Fierce Gale General. Kalahating araw lang ang ginugol ni Ye Zuan para maabot ito. Walang sinuman sa kuweba ang makakapigil sa kanya. Hindi nagtagal, nalinas ang buong tirahan ng kuweba. Matapos kolektahin ni Ye Zuan ang lahat ng interspatial rings, umalis siya. Ang cultivation ng Icebound General ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya mahirap hanapin ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, magagawa ito ng anak ng Icebound General. Mula sa mga alaala ng anak ng Icebound General, alam ni Ye Zuan na ang mga trial team mula sa labas ng mundo ay pumasok sa Heavenly Peak Prison. Ang dalawa pang general ay kumikilos na. Hindi lamang iyon, ngunit ang White Shark King ay kumikilos din. Sa makatuwid, maginhawang pumunta si Ye Zuan sa mga tirahan ng kuweba ng tatlo at dinambong din sila. Sa Heavenly Peak Prison, karaniwang walang nakatagong kayamanan. Ang sariling interspatial rings ang pinakaligtas. Sa makatuwid, hindi gaanong natamo ni Ye Zuan. Lumabas si Ye Zuan sa palasyo ng White Shark King at sa loob-loob na sinabi, ang Heavenly Peak Prison ay medyo malaki. Siguro kung saan nagpunta ang White Shark King at ang dalawa pang general. Wei Zhenchen, Old Tree, maghiwalay tayo. Okay, tumanggo sina Wei Zhenchen at Old Tree at sunod-sunod na umalis. Si Ye Zuan ay may Eye of Souls, kaya madali para sa kanya na maghanap. Hinanap niya ang kanilang mga kaluluwa sa daan. Di nagtagal, nakahanap siya ng clue. Kaya pumunta sila sa gitnang rehiyon ng Heavenly Peak Prison. Mukhang nandoon din ang dalawa pang general. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang puso habang nagmamadaling patungo sa gitnang rehiyon. Nakapasok na siya sa ika-6 na antas ng Profound Life Stage. Gamit ang Shadow Steps, nakarating siya nang wala pang isang araw. Ang paglitaw ng mga trial team ay naging napakasigla sa lugar. Marami siyang nakasalubong na tao sa daan. Gayunpaman, ang mga taong ito ay naubusan ng isa-isa. Direktang ginamit ni Ye Zuan ang Eye of Souls para kontrolin ang isa sa kanila at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Guro, mayroong isang ikawalong antas ng Profound Life Stage Expert Captain sa training squad na ito. Gayunpaman, sa ilang araw ng pagtugis na ito, bigla siyang nakapasok sa ika-9 na antas ng Profound Life Stage. Sa sandaling ito, ang tatlong magagaling na pinuno ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kanya. Nang marinig ito, ang katawan ni Ye Zuan ay nanginag ng husto. Ano ang F*6? Ang kapitan ng pangkat ng pagsubok, na katatapos lang makapasok sa ika-9 na antas ng Profound Life Stage, ay talagang nakikipaglaban sa isa laban sa tatlo. Dapat malaman ng isa na ang tatlong dakilang pinuno ay nasa tuktok ng ika-9 na layer ng Profound Life Stage. Bukod dito, mayroon din silang ilang mga general sa ilalim ng kanilang utos.
Hindi ba ito masyadong mabangis? Tulad ng inaasahan sa isang tao mula sa Tianfeng City, mayroon kang ilang kakayahan. Ang ganda, maaari kong samantalahin ang pagkakataong ito para kumita. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Siya yung may main character aura. Walang sino man ang maaaring magnakaw ng kanyang limelight. Siyempre, ang pangunahing target niya sa pagkakataong ito ay si White Shark King at ang dalawa pang general. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay at natagpuan ang larangan ng digmaan sa loob ng wala pang kalahating oras. Ang labanan ay napakatindi. May eksaktong 10 tao sa larangan ng digmaan. Higit pa rito, lahat sila ay nasa ika-9 na antas ng yugto ng malalim na buhay. Sa 10 figure, 3 sa kanila ang nasa tuktok ng Profound Life Realm. Sila ay ang White Shark King, ang Black Venom King at ang Golden Brilliance King. Ang 6 na iba pang tao ay ang mga general sa ilalim ng 3 pinuno. Tulad ng para sa huling tao, siya ang kapitan ng pangkat ng pagsubok. Ang pinuno ng trial team ay hindi lang isa laban sa 3, kundi isa laban sa 9. Isa laban sa 9. F***, hindi ba ito masyadong malakas? Hindi makapaniwala si Ye Zuan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong lumalaban ng isa laban sa 9. Bukod dito, ito ay laban sa 9 na tao ng parehong antas. Higit pa rito, 3 sa kanila ang nasa tuktok ng kanilang antas. Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Young Master, tingnan mo ang pag-atake ng taong iyon. Sa sandaling ito, biglang pinaalalahanan siya ng matandang puno. Itinuon ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at napagtanto na ang pag-atake ng trial team captain ay talagang medyo kakaiba. Iyon ba ang Profound Death Chi? Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan nang makita niya ang mga pahiwatig. Ang pag-atake ng trial team captain ay talagang nilagyan ng Profound Death Chi. Hindi katakataka na napakabangis nito na kahit ang 3 pinuno ay hindi napigilan. Ito ay dapat na isang disipulo ng ilang malaking pamilya. Nilinang niya ang Profound Death Stage Super Ability at nilinang ang Profound Death Chi ng maaga. Agad namang nag-react si Ye Zuan. Ang malalim na buhay na Chi ay magagamit lamang sa pagpapagaling ng mga pinsala. Gayunpaman, ang Profound Death Chi ay maaaring gamitin sa pag-atake at pagtatanggol. Hindi katakataka na ang trial team captain ay makakalaban ng isa laban sa 9. Nasa kanya ang trump card na ito. Sayang at hindi kayang labanan ng 2 kamao ang 4 na kamay, lalo pa ang 9 na tao. Makapangyarihan na siya ngayon, ngunit ang 9 sa kanila ay mahusay na nagtutulungan at walang nasawi. Kapag naubos na ang Profound Death Chi sa kanyang katawan, oras na para mahuli siya. Young Master, dapat ba tayong umatake? Tanong ni Luo Luo. Sa panahong ito, nakapasok na rin siya sa ika-6 na antas ng Profound Life Stage. Ang kanyang paglilinang ay hindi nahuhulog sa lahat. Kung gagamitin niya ang kanyang pagbabago, siya ay nasa ika-7 antas ng Profound Life Stage. Hindi magiging problema para sa kanya ang pakikitungo sa ilang tao. Ang White Shark King ay mayroon pa ring 2 general sa ilalim niya. Ang isa ay ang Boulder General at ang isa ay ang Flaming Sun General. Ang target natin ay siya. Patayin muna ang 2 ito, pagkatapos ay atakihin ang White Shark King. Ang Flaming Sun General ang pinakamalakas, at ang Boulder General ay pangalawa. Hanapin muna natin ang Boulder General. Agad namang nag-utos si Ye Zuan sa kanilang 3. Sa sumunod na sandali, nagdilim ang langit. Dark Night Sky Curtain. Sabay-sabay na sumugod silang 4 palabas. Scram, hindi ito lugar para sa iyo. Galit na sumigaw ang isang pang-9 na antas ng Profound Life Stage na martial artist. Akala nila narito si Ye Zuan para tumulong. Nagkataon, itong ika-9 na antas ng Profound Life Stage martial artist ang target ni Ye Zuan sa pagkakataong ito, ang Boulder General. Nang makitang hindi nag-react si Ye Zuan at ang 3 pa, tumalikod ang Boulder General at sumuntok. Bagamat tinawag siyang Boulder General, maliban sa kanyang nakakagulat na depensa, hindi rin mahina ang kanyang kapangyarihan sa opens iba. Ang kanyang suntok ay sapat na upang patayin ang isang ika-8 antas na eksperto sa Profound Life Stage. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ang magiging target ni Ye Zuan. Waning Flame. Nanguna ang Old Tree at sumugod sa likod ng Boulder General, pagkatapos ay sumuntok. Ano?
Nagulat ang Boulder General at nagmamadaling dumpensa. Bitik. Dama po ang nag-aalab na kamao ng Old Tree sa matigas na bato, ngunit hindi makalusot sa depensa. Talagang may kakayahan ang Boulder General. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky-burning sword art. 9 reincarnation flashes. Sabay ding umatake sina Yezuan at Luoluo. Boom! Ang Boulder General ay bumuo ng ilang mga kalasag na bato at hinarangan ang lahat ng mga pag-atake. In terms of offense, mas magaling siya sa defense. Kasabay nito, ang kakaibang pagbabago sa panig na ito ay nakakuha ng atensyon ng iba. Hindi nila maintindihan kung bakit may aatake sa kanila. Ano ang nangyayari? Ang ika-9 na antas ng Profound Life Stage Trial Team Leader ay pareho. Nakita niyang hindi miyembro ng trial team niya si Yezuan, kaya bakit niya siya tutulungan? Gayunpaman, wala siyang pakialam. Kung tutuusin, kailangan pa niyang labanan ng isa laban sa 8. Naubos na niya ang maraming profound death chi sa kanyang katawan. Kung naubos niya lahat, siguradong mahuhuli siya. Hindi niya inaasahan na mabibigo siya sa paglilitis pagkatapos lamang ng ilang araw. Boulder, ingatan mo ang mga bastos na ito. Galit na sigaw ng maputi na White Shark King. Okay, sagot ng Boulder General.